Hi guys and good day to everyone. At ngayon naman guys, isi-share ko po sa inyo yung napakaimportanteng bagay. So, lalong-lalo na sa ating buhay. Kasi nga yung napakaimportanteng bagay na ito related po ito sa gospel ni Jesus Christ. So, ang isang bagay kasi na ito, yung gospel ni Jesus Christ, siya kasing malaking role sa buhay ng tao na nagdudulot ito ng mabilis na pag-improve at saka gano'n din na nagkakaroon tayo ng peace of mind regarding po sa, once na mai-apply po natin ito sa ating buhay. At 'yun yung gusto kong ise-share po sa inyo kung paano po natin mai-a-apply na ito. Ano po yung mga hakbang na ebanghelyo ni Jesucristo at paano po ito i-a-apply sa totoo nating pamumuhay. Okay, so bago po ang lahat guys, nais ko lang magpakilala po sa inyo para at least makilala niyo naman po ako, sino po ba ako at bakit ko ini-she-share ito sa inyo guys. Ako po pala si RJ, dati po akong missionary. Nagtuturo po ako regarding po sa gospel ni Jesus Christ. I also help people para lumago ang kanilang pananampalataya kay Jesucristo. And gano'n din, tumutulong din ako sa mga community service sa bayan-bayan na kung saan kami nadestino. Dahilan sa kaalaman ko sa Ebanghelyo ni Jesucristo, marami akong natulungan na napabago yung kanilang buhay. And that's why I created this channel, para ma-reach out ko rin yung mga nais pang matuto sa gospel ni Jesus Christ at malaman ang mga totoong purpose or importance ng buhay natin dito sa mundo. Naniniwala ako na once mag-improve ang ating pananampalataya kay Jesucristo o yung ating paniniwala sa Kanya, ay mai-a-align natin ang mga paraan patungo sa Kanya o yung direksyon natin patungo sa ating Diyos. So, para makabalik tayo sa Kanya. So, makakatanggap tayo ng kapayapaan sa lahat ng ating ginagawa, whether ito ay mahirap o madali. So, yun yung kagandahan, guys. So, yun yung isang maitutulong ko po sa inyo sa video pong ito. So, but before we go down to our video, we invite you to subscribe if you are new to my channel para at least may update ko po kayo automatically regarding po sa mga daily post videos ko or daily helping videos ko regarding po sa Gospel ni Jesus Christ. Okay? So, now tutungo po tayo sa sa Ebanghelyo po ni Jesucristo. Okay, for those na mga baguhan sa Ebanghelyo ni Jesucristo, bibigyan ko lang po kayo ng just a little bit background, okay? So may babasahin lang po ako dito, just a little bit summary sa kanyang ginagawa o kung bakit pumarito siya dito sa mundo. Ano ba yung purpose talaga niya? Pumarito ba siya para ah, para at least mangaral sa mga tao? Ano ba talaga yung purpose niya? Okay. So, ang banal na misyon ni Jesucristo. Ipinadala ng Diyos ang kanyang minamahal na anak, si Jesucristo, sa mundo upang ang lahat ng mga anak ng Diyos ay magkaroon ng posibilidad na maranasan ang kagalakan at kapayapaan sa mundong ito at buhay na walang hanggan sa mundo na darating kasama ang kanilang mga pamilya. Bilang karagdagan sa pamamagitan ni Jesucristo, ang lahat ng mga anak ng Diyos ay nabubuhay muli kapag ang kanilang mga katawan at espiritu ay nagkasama sa pagkabuhay na mag-uli. So ito po yung resurrection guys. Kasi naniniwala ako na may resurrect yung buhay ng tao related doon sa tinuturo ng Biblia sa Revelation at ganoon din sa New Testament sa sinabi ni Jesucristo kay sa magkakapatid na sina Mary Magdalene na siya yung resurrection. So kung sino man yung maniniwala sa kanya at patay man ay mabubuhay muli. Yun yung ano niya kasi, yung parang pinahiwatig niya kasi sa namatayan na magkapatid. So, yung namatay doon si Lazarus. Okay. So, continue po tayo guys. Um,
Bilang resulta ng paglabag nina Adan at, Eva, ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao. At dahil ang lahat ng mga tao ay nagkamali at nagkasala, hindi na sila makakabalik na manirahan kasama ng Diyos sapagkat walang maruming bagay ang maaaring tumira sa kanyang presensya. So, tama rin kasi nga sa sinabi ni Isaiah na no unclean thing can enter into the kingdom of God, 'no? Yung mga prophecy ng mga prophets dati is napakalaking bagay na matutunan natin na kung ikaw ay may kasalanan ka dito sa mundo habang nabubuhay ka, kapag namatay ka na dala-dala mo yung kasalanan na yan, is mahirapan ka talaga na makapasok sa kaharian ng Diyos. Okay? So, ayan. Gayunpaman, sa pamamagitan ng biyaya at awa ng tagapagligtas, mabubuhay tayo muli bilang mga nabuhay na muli at maaaring malinis mula sa kasalanan upang mabuhay tayo sa presensya, okay, ng ating Ama sa Langit. Ang pagiging malinis mula sa kasalanan ay gumagaling sa espiritu. Okay. So, gusto ko lang i-clear up dito 'no, yung sinasabi na ang pagiging malinis mula sa kasalanan ay gumagaling sa espiritu. Okay. Dahil sa sakripisyo ng tagapagligtas na kilala bilang pagbabayad sala ni Jesucristo, lahat ng mga tao ay dadalhin muli sa presensya ng Panginoon upang hatulan ayon sa kanilang mga gawa at, hangarin, okey, mga gawa at hangarin. So, hahatulan tayo ng Diyos pagkatapos ng buhay na ito, okey. At bubuhayin mula sa mga patay, hahatulan tayo alinsunod sa mga batas ng hustisya at awa. Okey, grabe 'no? Ito pa lang, okey. Ang hustisya ay hindi nagbabagong batas na nagdudulot ng mga kahihinatnan para sa mga aksyon, mga pagpapala para sa pagsunod sa mga utos ng Diyos at mga parusa para sa pagsuway. Lahat tayo ay nagkakasala. Ginagawa tayong marumi ng kasalanan at walang maruming bagay ang mabubuhay sa presensya ng Diyos. Okay. So natugunan ng tagapagligtas ang mga hinihingi ng hustisya para sa mga nagsisisi sa kanilang mga kasalanan at nagsisikap na sundin ang lahat ng kanyang mga utos nang tumayo siya sa ating lugar at dumanas ng parusa para sa ating mga kasalanan. Ang kilos na ito ay tinatawag na pagbabayad sala ni Jesucristo. Dahil sa gawaing hindi makasarili, maaaring makiusap si Jesucristo sa Ama para sa atin. Ang Ama sa Langit ay maaaring maglapat ng awa, maiiwasan ang parusa mula sa atin, at tatanggapin tayo sa Kanyang presensya. Ang ating Ama sa Langit ay nagpapakita ng awa kapag pinatawad niya tayo ng ating mga kasalanan at tinutulungan tayong bumalik na manirahan sa kanyang presensya. So, yun yung kagandahan, yun yung ebanghelyo or summary ng ebanghelyo ni Jesucristo. Ang ginawa kasi ni Jesucristo na nabubuhay pa siya is tinuturuan niya yung tao na sumunod sa mga hakbang niya at ganun din upang sa ganun naituwid yung mga pagkakamali. Kasi ang punot dulo ng gabay ng Diyos para makabalik sa Kanya ay si Jesucristo. Kaya nga sinabi niya sa mga taga-Hudyo, "I am the way, the truth, and the light. No man cometh unto the Father but by me." So yun yung yun yung paraan ni Jesucristo talaga. Wala talagang makakapasok sa kaharian ng Diyos kundi sa pamamagitan niya lang. So,
Ang ginagawa ni Jesucristo is, pinauunawa niya sa mga tao yung mga bagay-bagay 'no, na dapat nating gawin habang tayo ay nabubuhay pa dito sa mundo. Lalong-lalo na magsisi ng ating kasalanan. Kasi, si Jesucristo lang din yung talagang nag-ano, nagpaunawa na talaga 'pag may kasalanan ka kinakailangan mo kaagad pagsisihan habang buhay ka pa or kung maliit man yun ay kinakailangan agad na, pagsisihan mo. Kasi nga once na lumaki yung kasalanan ay mahirap ng pagsisihan kasi nga lumalaki din yung hatol ng ating kasalanan. Okey, so sa information na ito, malaking tulong siya sa akin lalong-lalo na noong ako ay baguhan pa lang at, ako ay, ah, pinag-aaralan ko pala yung mga bagay na ito. Kasi, dati, ako rin siyempre hindi tayo lahat perpekto. Lahat, mayroong pinanggalingan na hindi maganda. So, kahit mayaman may ano din, ah, ano din, may anong tawag nito, pinagdadaanan na mahirap na sitwasyon. Gano'n din si Jesucristo 'no, kung maintindihan natin yung ginawa niya, tumayo siya para sa atin. So, imbes na tayo yung ipako sa krus, siya yung nagpapako sa krus. Siya yung gumawa ng paraan para at least mabigyan niya ng mabigyan niya ng hustisya ang lahat at gano'n din na, kaya nga ang tawag sa kanya is Prince of, for, ah, forgiveness 'no or peace. So, maawain talaga siya. Lahat kung naalala niyo po noong, yung sinabihan siya ng masama ng Hudyo nang mamamatay na siya. So, ano sabi niya, okey, nung pinako siya sa krus, "Father, forgive them, for they don't know what they do." So, akalain mo, pinapako ka na sa krus, dumudugo na yung mga sugat mo, um, hirap na hirap ka na, halos mamamatay ka na, pero gano'n pa rin yung pag-ate mo 'no. Katulad ng sinabi ni Jesucristo, talagang wala akong nakikitang masama doon o, kung nakikita ko lang as I imagine yung ginawa niya talaga is, sobra sa lahat ng bagay. Kaya yung ginawa niya dahilan sa ginawa niya yun, so ibinigay sa kanyang Ama sa langit yung paghuhusga. At lahat ng tao na naniniwala sa kanya or naniniwala sa kanyang ebanghelyo at turo ay, magkakaroon ng, awa 'no, magkakaroon ng kumbaga, ito'y isang opportunity para at least maging malinis tayo sa ating kasalanan, yung pagsisisi natin mas maging madali at hindi tayo mahihirapan na makabalik sa, tahanan ng ating, Diyos or Ama sa langit. So, gano'n katindi yung gospel ni Jesus Christ. So, kung nakikita niyo doon kailangan lang, yung gospel ni Jesus Christ, yung tinuro niya is number one is mananampalataya lang sa Kanya. So, maniwala ka sa Kanya na siya yung tagapagligtas mo sa Kanya manggagaling yung mga prinsipyo na turo na kakailanganin mo para makabalik ka. At, kinakailangan mo, na sundin yung number one na tinuro niya is yung pagsisisi ng kasalanan. Kasi sabi niya, turuan sa mga tao is magsisi ng kasalanan. Whether mahirap or madali na kasalanan kasi walang makakapasok sa kaharian ng Diyos kahit katiting na kasalanan. So kapag, ah, sinunod mo siya, sumunod sa kanya, so mas madali kang malinis ng iyong kasalanan or tayo ng ating kasalanan. Kasi I know ako is, araw-araw hindi ko alam na, may mga bagay na nagagawa akong mali, kahit sino naman. So kaya lahat ng tao na pumupunta dito sa mundo, whether,
basta may kaalaman na ng masama at mabuti talagang magkakamali yan, okey? Gano'n guys katindi yung, kapangyarihan ng ebanghelyo ni Jesucristo. So, yun lang guys yung mai-she-share ko for today. If you like this, information regarding sa ebanghelyo ni Jesucristo, 'no, um, please leave a like on this video and share this to everyone na gusto niyong, na mai-share din yung information na ito para sa gano'n ma-feel din nila yung comfort, yung tender love and care ng Diyos sa kanila, lalong-lalo na sa nakikinig sa videong ito. Okay guys, thank you very much for watching this video at sa, susunod na mga videos ise-share ko rin yung, ano, yung, um, yung ano, yung doctrine, 'no, yung gospel or, gospel of Christ and doctrine of Christ. So, kasi, may mga paraan na kung paano ni Jesus Christ gagawin yung mga hakbang, mga ordinances, 'no, yung mga doktrina niya. Kasi, alam ko yung ibang mga denomination o religious sector is may mga iba-ibang doktrina. So, sa susunod ise-share ko po sa inyo yung totoong mga paraan ni Jesucristo, yung kanyang ebanghelyo at yung kanyang doktrina. So, karugtong ng, ano na ito, ng information na ito guys, okay? So, thank you very much for watching and see you next time on our next, video.